ang tindi ng iyong puot. At ang mga palalo'y iyong ilugmok. Subukin mong pahiyain ang mga palalo at ang masasamay tapakan sa kanilang pwesto. Ibaon mo silang lahat sa ilalim ng lupa, sa daigdig ng mga patay sila'y tinanikala. Kung iyan ay magawa mo, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sariling kakayahan mo. Ang dambuhalang hayop ay tignan mo, gaya mo'y nilikha ko dito sa mundo. Ito'y parang baka kung kumain ng damo. Ang lakas niya'y naiipon sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan sa himay-himay ng kanyang laman. Ang tigas ng buntot niya ay sidar ang katulad. Ang kanyang mga hitay siksik at matatag. Parang tanso ang kanyang mga buto. Sintigas ng bakal ang kanyang mga braso. Siya ay pangunahin sa mga nilikha, ngunit magagapi nang sa kanya'y lumikha. Siya ay manginginain doon sa mga bundok, doon sa tirahan ng kapwa niya hayop. Siya ay doon lumalagi sa ilalim ng tinikan, nakatago sa gitna ng mga talahib sa putikan. Sanga ng mga puno ang sa kanya ay tumatakip, sa kanya ay nakapaligid sa tabi nitong batis. Hindi siya natatakot, lumakas man ang agos. Ang Hordan man ay lumalalim, mahinahon pa rin kung kumilos. Siya kaya ay mahuli sa pamamagitan ng bingwit, makuha kaya siya sa ilong sa pamamagitan ng kawit. So, ayan po ang ating kabanata na binasa sa umaga pong ito. At kung kayo po mga kaibigan at mga kapatid ay meron pong mga refleksyon, ay inyo pong ibahagi sa pamamagitan ng pagsusulat po nito sa atin pong comment section ngayon pong umaga. At ganoon din ay atin pong anyayahan ang ating pong mga butihing pastor upang bigyan tayo ng mga refleksyon para sa kabanatang atin pong binasa. Again, akin po kayong inaanyayahan mga kapatid, ibahagi po ninyo ang inyo pong mga refleksyon sa comment section, or di kaya po ay kayo po ay magtaas ng inyong mga kamay upang sa ganon ay inyo pong i-share ang inyo pong mga refleksyon. Atin pong anyayahan sa umaga pong ito si Pastor Orland Caliso para tayo ay pagkalooban ng refleksyon mula po sa kanyang napakinggan at binasa sa kabanata pong ito ng Hope Kapitulo 40. Pastor Orland, happy God First Morning po sa inyo. Happy God First Morning po sa ating lahat. Happy God First Morning din sa iyo, Pastor Jomer. Napakabuti ng Panginoon sa mga ito. Tayo ay ginising niya upang tayo magbulay-bulay na kanya pong mga banal na salita. Dito po sa Hope na ating pong binasa sa kabanatang 40 ay ating pong nakikita dito na ang reflection po ng inyong pong abang lingkod ay ang nakita ko po dito, talagang si Job ay nagpakumbaba siya sa ating pong Panginoon. Talagang sinabi niya dito na talagang sabi niya ay parang ang si Job dito ay para bagang hinamon siya ng Diyos na mayroon ka bang ipagmamalaki sa sarili mo. Pero sabi ni Job ay talagang sabi niya dito ay wala siyang ipinagmamalaki sa kanya pong sarili. Ang meron lang po kung gusto pong idein po dito, doon po sa binasa ni Pastor Jomer na translation po, wala pong binanggit doon yung hayop. Gusto kong bigyan ng pansin natin dito yung hayop dito, tawag doon ay may pangalan dito sa translation na aking basahin ay ang sabi dito ay ang kapangyarihan ng Panginoon ay tulad sa behemoth. Yung behemoth po na salita, ito po yung hayop na tinutukoy dito sa kabanata ng 40 ng Job. Kung ating pong titingnan, ito pong hayop na ito ay napakalakas po niya. O kumbaga ay dito sa pagbabasa natin na sa tingin natin na itong hayop na ito ay para bagang hindi na siya nangangailangan ng iba pang kapangyarihan. Kaya nga sabi nga dito ay ating pong ulitin, basahin natin dito Sabi dito narito ngayon ang kanyang lakas ay nasa kanyang mga balakang
at ang kanyang kalakasan ay nasa kalamnan ng kanyang tiyan. Kanyang iginagalaw ang kanyang buntot na parang isang sidro. Ang mga litid ng kanyang mga hita ay nangagkakasabiran. Ang kanyang mga buto ay parang mga tubong tanso. Ang kanyang mga paa ay parang mga halang na bakal. Kung ating pagtitingnan dito, itong hayop na ito ay talagang napakamakapangyarihan, napakalakas. Pero dito po mga minamahal sa huling bahagi po ng chapter na ito, bigyan po natin ito ng bigyan po ng din po ni Abang Lincoln. Sabi dito sa talatang 21, siya'y humihiga sa ilalim ng mga punong luto. Luto sa puwang ng mga tambo at mga lumbak. Nililiman siya ng mga puno ng luto ng kanyang lilim. Nililigid sa palibot ng mga sos sa batis. Narito kung bumubugso ang isang ilog hindi nanginginig. Siya'y tiwasay bagamat umaapaw ang Jordan hanggang sa kaniyang bunganga. Kung ating pong titingnan dito, ito pong dumating po sa panganib, ito pong hayop na ito. Sabi nga dito ay mayroon pong sabi dito, narito kung bumubugso ang isang ilog hindi nanginginig. Ibig sabihin po ay malapit, kumbaga malapit na po itong malunod itong hayop na ito. Sabi niya, siya'y tiwasay bagamat umaapaw ang Jordan hanggang sa kanyang bunganga. Bagamat dumaan sa pagsubok itong hayop na ito, mga minamahal, ay panatag pa rin siya sa kanya pong kalooban. Ito po sa last verse, sabi dito, last verse ng Job, chapter 40, verse 24, sabi dito, may kukuha ba sa kanya pag siya'y nalulunod? Yung hayop na ito ay bagamat siya ay malunod, di niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya, hindi niya alam ang kanya pong kinabukasan. Kasi hayop nga siya po, halimaw siya. So, sabi pa dito, ilong sa pamamagitan ng, sabi dito, may kukuha ba sa kaniya pag siya'y nalulunod o may tutulong ba ng kaniyang ilong sa pamamagitan ng isang silo? Dumating sa punto itong hayop na ito sa kanya pong kapahamakan. Pero ano po ang ugali po nitong hayop na ito? Sabi dito, ang hayop pangalan nito ay si Behemoth. Pero panatag po ang kanya pong kalooban. Kahit ano pong mangyari sa kanya, kasi iniisip nga siguro naman niya, ay napakalakas naman talaga niya, ay kahit dumating sa panganib ang kanyang buhay, nandun pa rin yung kapanatagan ng kanya pong buhay. Mga minamahal mga kapatid, atin pong bigyan ng, atin pong titingnan po, halin tulad po natin po yung buhay ni Job. Alam po natin na ang buhay ni Job ay dumating sa punto na talagang kung talagang hindi biro ang pinagdadaanan ni Job, mga minamahal. Pero kung titingnan natin yung buhay ni Job, panatag pa rin po ang kanya pong kalooban. No? Kung minsan man, dumating siguro sa punto na si Job, kung sa ating pong sariling kaisipan, parang hindi natin kaya yung karanasin ni Job. Katulad po nitong hayop na ito, bagamat dumating siya sa punto na nasa bangit ng kamatayan, pero alam nyo yung ugali ng hayop na ito ay talagang panatag na panatag pa rin po ang kanyang kalooban. Pero hindi niya alam kung mayroong sasagip sa kanya, may tutulong sa kanya. Sa ating ding buhay po mga minamahal, dumating din sa punto na parang dumating sa panahon na tayo ay dumating sa sabihin na natin na sa bingit ng kamatayan. Marami ngayon ay talagang tayo mga mananampalatayang Adventista ay nandoon yung sabi nga po ay kunting nararamdaman ng alang ay talagang alalang-alala na tayo, balisang-balisa na tayo, ano na ba ang aking kalagayan ng kalusugan ko, ano na ba yung kalagayan ng buhay ko, no? Meron pa bang tutulong sa akin na Panginoon? Bakit parang pinabayaan ako ng Panginoon? Kung tignan po natin ang halimbawa ng halimaw na ito, yung hayop, ay di nga alam kung may tutulong sa atin po mga minamahal. Alam natin na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Alam natin na tayo nilikha ng Diyos. Gusto ba ng Diyos na tayo ay dumating sa punto na pababayaan ba ang kanya pong mga mahal na anak? Di ba hindi?
sabi nga po nasa talata, di ba, na ang ina, makakalimot ang ina sa kanyang anak na sanggol. Maaring makakalimot ang ina. Pero alam niyo po mga minamahal, ang Diyos, hindi siya nakakalimot sa atin. Kung dumating man sa punto na tayo down na tayo, nandyan ang Diyos na handang saksaklulo at tutulong sa atin. Ano lang po aking may bahagi po sa umaga po ito, pagpalayan ng Panginoon. Happy God first po sa ating po lahat. Amen. Thank you so much, Pastor Orland. Mga kapatid, purihin po ang Diyos sa binahagi pong refleksyon. At isunod po natin ang pangalawa, si Pastor Jason. Pastor Jason, happy God first morning. Mga kapatid, kung kayo po ay may mga karagdagan, kindly raise your hand at atin pong pagsaluhan ang inyong pong mga refleksyon sa umaga po ito. Okay? Maraming salamat. Pastor Jason, happy God first morning. Happy God first morning po, Pastor Jomer, at sa atin pong lahat mga kapatid. Narinig niyo po ba ako? Maliwanag po ang inyong pong tinig. Ayan. So, ito lang po yung aking pong reflection regarding po sa ating pong binasang kapitulo sa Aklat ng Job. Sa akin po, ang reflection ko po ay isang pagpapaalala sa atin bilang isang mananampalataya na dumadaan din sa pagsubok ng buhay katulad ng naranasan ni Job. Bagamat magkakaiba at iba yung mga hugis ng mga pagsubok, problema at ng mga suralinin sa ating pong mga buhay ay iisa lang din naman yan, no? Bagamat magkaibang korte pero pare-parehas lang din naman tayo may mapagdadaan problema at mga pagsubok sa buhay. Dito po mga kapatid, ipinapakita kay Job yung kasagutan sa kanya pong mga tanong. Pagamat hindi siya dinirektang sagutin ng Panginoon sa kanyang sagot, ay pinakita ng Diyos yung sagot doon sa problema at sa pagsubok na kanya pong pinagdadaanan. No, una ay pinakita ng Diyos sa kanya kung gaano kamali yung kanya pong masasabi po natin mga kapatid, hindi natin may tatanggi na minsan dumadating din tayo sa punto na tayo po ay ilabang nagreklamo sa Diyos. O yung iba naman ay nagtatanong kung bakit naranasan ng mga tao yung mga ganong klaseng problema. Pero dito ay pinakita ng Diyos sa kanya kung paano at gaano makapangyarihan ng Diyos sa kabila ng problema natin pong pinagdadaanan. Gumamit po siya ng isa pong kaparaanan ng pagsagot, yung isang whirlwind o yung ipo-ipo na kadalasang ginagamit ng Diyos sa mga tao kung paano niya ipinapakita yung kanya pong kapangyarihan, no? Kung paano niya pinapakita sa mga tao yung kanya pong presensya o yung pagiging Diyos. Tulad na lamang yung pagpapakita niya kay Moses sa pamamagitan ng isang burning bush. Dito po ay ang aking reflection ay pinapakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan at kung gaano naman kaliit ang ating pong problema. Minsan, alam ng Diyos na hindi magiging sapat yung pagpapaliwanag. Kaya minsan ipinapakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan at kung gaano natin dapat siya pagkatiwalaan. Pagkat ginamit nga niya rin yung isang nilalang na behemoth, kung siya ay nakapaglikha ng ganong klaseng nilalang at yung kanyang nilalang ay walang sino man ang siyang papaamo nito o makapaghuhuli nito, gaano pa kaya makapangyarihan yung Diyos na lumalang sa hayop nito, na dapat natin pagkatiwalaan at dapat natin ibigay yung lahat ng mga problema na atin pong kinakaharap sa pang-araw-araw natin pong buhay. Dito po pinapakita ng Diyos na kung ang Diyos ay makapangyarihan, sino ba ang ating pagkakatiwalaan? Kung ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang nilikha ng lahat ng nasa libon na ito, bakit tayo kailangan mawalan ng pagtitiwala sa Diyos? Kasi ito yung problema dito sa chapter nito, yung pagwawalang pagtitiwala sa Diyos, na tila bagang nakakalimutan niya na
ang Diyos ay makapangyarihan na Diyos na kayang lumutas at may mga kadahilanan kung bakit tayo dumadating sa punto ng mga pagsubok ng ating pong buhay. So, yun lamang po mga kapatid na nakikita ang reflection sa kabila ng problema ay may Diyos na makapangyarihan na handang tumulong sa atin. Minsan nakakalimutan lang natin yan siguro sa bugso ng ating pong damdamin sa problema natin pong inaharap. Nakakalimutan natin na may Diyos po na makapangyarihan na handang tumulong sa ating pong problema. Na hindi na kailangan sagutin yung mga tanong sa ating pong buhay kung bakit naranasan, kundi makita lang natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos na siyang makakasagot talaga at makatulong sa ating pong problema at sa ating pong pagsubok sa ating pong buhay. Yun lamang po mga kapatid, yung aking pong mixing reflection sa kapitulo 40 ng Job. Alright. Amen. Thank you so much po, Amen. Jason. Sa mga kapatid po na nais na sumang-ayon doon po sa ating mga napakinggan, ay maaari po kayong magbigay ng inyong pong reaksyon, mga kapatid, upang atin pong makita ang inyong pong tugon sa mga atin pong napapakinggang mga refleksyon po. So maraming salamat po sa atin pong mga butihing pastor. Huwag po kayong mawawala at mamaya po kayo'y mangunguna para po sa ating mga pananalangin. Okay? So bago ho tayo magpatuloy, narito po ang ilang mga refleksyon na nais ko lang pong basahin. Ibinahagi po ito ng atin pong mga butihing mga kapatid. Una po kay Sister Gina Rojas, ang sabi po ng ating kapatid ay Happy God First Morning. Meron po siyang 4 na aral mula po sa chapter 40 ng Job. Ang una po sa talatang 1, ang sabi po niya, ito po ay tungkol sa pagpapakumbaba. Sabi po ng ating kapatid, ang tao po ay may hangganan, hindi natin kayang unawain o pamahalaan ang lahat. Number 2, pinapakita po dito ng ating kapatid yung pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi po, sa kabila ng hindi malinaw na dahilan ng paghihirap, dapat magtiwala sa plano ng Diyos. Sa talatang 3, ang sabi ni Sister Gina, pagkilala sa kapangyarihan. Ang bihimot ay paalala na may mga bagay na lampas sa kontrol ng tao ngunit hawak ng Diyos. Sa talatang 4, yung pagsamba at pasasalamat. Ang tamang tugon sa kapangyarihan ng Diyos ay pagsamba, hindi pagtutol. Sa madaling salita, ang Job chapter 40 ay nagtuturo na ang tunay na karunungan ay pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos, hindi sa sariling pag-uunawa. Salamat, Sister Gina, sa iyo pong mga ibinahagi. Si Brother Sunny naman, ang sabi niya po dito, ang Job chapter 40 ay nagpapaalala sa atin na may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nagtatanong sa ating Diyos kapag mayroon tayong hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay. Ngunit sa halip na ibigay niya ang lahat ng sagot, tayo ay inaanyayahan niya na tayo ay magtiwala sa kanyang karunungan. Ayan po, At ito pa po ang sabi ni Brother Jonathan. Job chapter 40. Ang chapter pong ito ay muling ipinapaalala sa atin na napakaliit ng ating kaalaman at kakayahan. Hindi natin kailangan magmarunong sa halip na makipagtalo sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang mga bagay na hindi natin kaya. Happy God First Morning. Si Sister Ninita naman, ang sabi po niya dito, ang tanong ng Diyos kay Job, makikipagtalo ka pa ba sa makapangyarihan? Minsan, sa pagkalito natin, ang dami nating tanong na bakit sa Panginoon. Gusto kasi natin ng paliwanag, pero pinaalalahanan tayo ng Diyos na siya ang Diyos pa rin kahit hindi natin ito maintindihan. Hindi upang manahimik tayo, kundi para magtiwala sa Kanya. Nakita ni Job ang ipinapaalala ng Diyos, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig, o tinakpan niya ang bibig niya at natutunan niya na hindi lahat ng bagay ay kailangan ng sagot. Minsan, kaysa sa makipagdebate, mas matalinong sagot ay manahimik at sabihin, bahala ka na Panginoon. Dahil ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagpapakumbaba sa harap ng Diyos.
dito sa chapter 40, tayo ay inaanyayahan na huminto muna tayo sa pagrereklamo at magsimulang magtiwala lamang sa Kanya. Napakaganda ho ng mga refleksyon ating napakinggan, ibinahagi po ng ating pong mga kapatid, ng ating mga butihing pastor, at ganoon din ang mga ibinahagi ng ating pong butihing mga kapatid mula po dito sa ating pong binasa. So ipinapakita po sa ating mga kapatid na tayo bilang mga tinawag ng Diyos at mga mananampalataya ay napakahalaga sa ating pong buhay na tayo ay magtiwala ng walang pag-alinlangan sa ating pong dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid. At sa pagkakataong ito, tayo po yumuko at tayo po manalangin. O Diyos naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga napakinggan, sa amin pong mga binasa mula po sa inyong mga salita. O Diyos, ang talata pong ito ay muli po ninyong gamitin upang kami ay muling magkaroon ng panibagong pag-asa ng amin pong buhay, lalo tigit sa araw pong ito. Pagpalain ang mga nakapakinig ng inyong pong mga salitang ito, gamitin ito na magpatibay ng amin pong pananampalataya sa kabila ng mga hamon ng amin pong buhay at paglilingkod. Maraming salamat po Diyos sa inyong pong kabutihan at biyaya sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong patuloy na pakikisubaybay sa ating pong programa. So tayo po ngayon ay darako po sa ating video, mga minamahal na mga kapatid. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit
na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Thank you so much once again sa isa po napakagandang video. Dako po tayo sa atin pong Jesus Wins Reading and Reflection. Brother James Furcado, happy God First Morning po sa inyo. Okay, happy God First Morning po mga kapatid. Clear po ba? Yes po, loud and clear. Okay po, ang atin pong devotional reading this morning, ito po ay meron pong pamagat na ang kanyang pagiging sentro. Ang atin pong talata ay susumpungan sa John chapter 11, 25 and 26. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Pinaniniwalaan mo ba ito? So babasahin ko po ito. Noong maliit na batang babae pa ako, pumunta ako sa Uruguay kung saan nagmula ang aking mga magulang at namangha sa mga batong kristal na matatagpuan doon. Ang Uruguay ay may ilan sa mga pinakamalaking deposito ng amethyst sa mundo na isang quartz na kulay ng malalim na ube. Noong panahong iyon, maaari naming matagpuan ang ilan sa mga ito sa Hawan. Hindi ako eksperto sa mga bato at mineral, ngunit naalala ko ang nakakagulat na kaibahan sa pagitan ng kulay abo at hindi kapansin-pansing panlabas na anyo ng bato at ang kamanghamanghang magandang lilang bato na nasa sentro kapag ito ay binuksan. Napakaganda ito. Ito ang magiging ilustrasyon natin ngayon. Si Lazaro ay patay na sa loob ng 4 na araw. John 11:17, ang unang palitan ng salita sa pagitan ni Jesus at ni Martha, John 11:21 to 27, ay isa sa mga pinakakamangha-manghang usapan tungkol sa pananampalataya. Upang maunawaan ito, subukan mong isipin ang isang kristal ng quartz na may mga patong o isang prutas tulad ng kahel na may 3 patong. Ang mga patong na ito ay kumakatawan sa 3 antas ng pananampalataya na nabuo sa salaysay na ito. Nagsimula si Martha sa pamamagitan ng pagpapatunay ng kanyang paniniwala na maririnig pa rin ng Diyos si Jesus at ibibigay sa kanya ang anumang bagay na kanyang hihilingin kahit na tila nakaligtaan Jesus ang partikular na pagkakataon sa pagpapagaling na ito. Alam niya na ang mga panalangin ay epektibo. Tawagin natin ang unang antas na ito bilang paano ng paniniwala kay Kristo. Ang paano ng pamumuhay ng Kristiyano ay mahalaga. Ito ay binubuo ng paniniwala sa panalangin, sa pag-aaral ng Biblia at iba't ibang espiritual na disiplina. Ngunit may higit pa, sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid, talatang 23.
tumugon si Marta na alam niyang muling babangon ang kanyang kapatid sa araw ng muling pagkabuhay. Talatang 24. Tawagin natin ang pangalawang antas na ito bilang ano ng Kristyanismo. Ano ang ating paniniwala? Ang mga doktrina ay napakahalaga, ngunit may higit pa. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." Pinaniniwalaan mo ba ito? Ito ang pangatlo at pinakamalalim na antas ng pananampalataya. Ito ang sino ng pananampalatayang Kristiyano. Nais ni Jesus na maniwala si Marta sa kanya. Ang paano at ano ng Kristyanismo ay mga paraan upang makamit ang sino. Ang doktrinang Kristiyano at mga disiplina ay dapat gamitin tulad ng mga straw na ginagamit natin upang uminom ng tubig, upang uminom ng buhay na tubig. Sila ay umiiral upang maging kaugnay natin si Jesus. Si Jesus ang maganda at matamis na sentro. Siya ang mahalagang sentro. Nawa siya ang maging sentro ng ating buhay. Ayan mga kapatid, no? Napakaganda po ng binasa nating devotional sa umagang ito. At dito po ay gusto ko pong i-share sa inyo ang mahalagang tatlong punto na akin pong nakita. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo itong ilustrasyon. Pwede po bang mag-share? Brother Melvin, pwede po bang makapag-share si Sir James? Pwede po. Brother Melvin, Opo. Go ahead po, Brother James. share ko lang po ito na. Ayan. Nakikita na po ba? Yes po. Ayan, yan po ang halimbawa ng tinatawag na, ito po ang halimbawa ng tinatawag na amethyst. No? Meron po siyang tatlong bahagi kung inyo pong makikita, o meron po siyang tatlong layer. No? Yun pong sa pinaka-top layer niya ay yung kulay abo o kulay gray na kulay. Tapos nagiging maputi po siya sa susunod na layer. At ang pinakadulo niya po ay ito pong purple, no? Ito pong kulay lila na kung saan ito po ang nagpapakita sa kagandahan ng batong ito. Kung atin pong makikita sa pinaka taas ay parang wala lamang, no? Ito ay isang ordinaryo lamang na kung saan ay kapag atin pong titignan, parang wala po siyang masyadong halaga. Subalit kung tayo po ay mas lalong lumalalim dito po sa batong ito, ay makikita natin gumaganda na siya lalo hanggang sa dumating po tayo doon sa pinakasentro o sa pinakagitnang ito. No, ganun din po mga kaibigan, mga kapatid, sa atin pong pananampalataya, meron pong dito po sa ating devotional ay makikita natin yung tatlong mga katanungan dito. Ano-ano po yung mga yon? Yung una, yung paano, no, ng pananampalataya na kung saan ay tumutukoy po ito sa tinatawag na spiritual na disiplina. Ang pangalawa ay yung ano, no, ng pananampalataya na binanggit dito po sa ating devotional, at ito naman po ay tumutukoy sa atin po mga doktrina at mga paniniwala. At ang pinakahuli dito ay yung sino na binabanggit ng ating Panginoon na siya mismo, no? Sino ng ating pananampalataya binabanggit dito ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. So katulad nga po ng panlabas na bahagi ng isang bato na yung kulay gray na yun o yung kulay abo, parang wala lang po siyang halaga, parang very ordinary stone, no? So ang paano ng pananampalataya ay nakikita po sa atin pong mga gawain, kagaya po halimbawa ng tayo ay nananalangin, no? Tayo ay nag-aaral ng Biblia, tayo ay sumusunod doon po sa mga spiritual na disiplina. So sa unang tingin ay parang simple lamang na gawain ito. Ngunit ito po yung pinakaunang hakbang upang makita natin ang kagandahan ng ating
pananampalataya. So bago po tayo makarating doon sa pinakasentro, ay kailangan po munang dumaan po muna tayo dito sa pinakaunang hakbang na ito. So kagaya po ng panlabas na kulay na abo ng bato, ito po ay kumakatawan sa ating mga spiritual na gawain. No? Bagamat actually ito po ay sabihin natin, no, in reality na hindi natin masyadong nagagawa. Hindi natin masyadong kumaga parang binibigyang pansin. Subalit ito po ay napakahalaga, no? Hindi ito kaakit-akit sa panlabas, ngunit kapag ito po ay binuksan natin, makikita natin ang kagandahan sa loob nito. Ganon din po ang atin pong mga panalangin, ang ating pag-aaral ng Biblia, ito po ay daan upang makita natin ang tunay na liwanag ni Kristo. Ang pangalawa po, mga kaibigan, mga kapatid, ay yung ano ng pananampalataya o ito po yung mga doktrina, no? So, ito po yung pangalawang layer doon po sa bato. Ganon din po ito yung pangalawang layer sa ating pananampalataya. Kagaya po halimbawa ng ating mga doktrina ay yung muling pagkabuhay, no? Ipinakita dito ng ating Panginoon na napakahalaga ito. Ang sabi nga ni Marta ay alam ko na mabubuhay ang aking kapatid. Subalit, ito ay mangyayari lamang doon sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. So, kung atin pong makikita, ito po ay unti-unti ng nabubuksan o unti-unti na pong lumalapit patungkol doon sa pagkakilala sa ating Panginoon. No? Kaya kapag binuksan po natin, kagaya nung bato na akin pong ipinakita kanina, makikita natin na gumaganda na siya, nagiging white na siya. At unti-unti na po itong nagpapakita ng kagandahan. So kagaya po sa ating mga doktrina, ito po ay nagbibigay ng structure at ng kagandahan sa ating pananampalataya. Subalit ang pinakalayunin po nito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang dalhin tayo sa mas malalim na pagkilala sa atin pong Panginoong Hesukristo. So ang pangatlo at ang pinakahuling punto dito ay yung tanong na sino ng atin pong pananampalataya. At dito po ay sinabi ng ating Panginoon na siya, no? Siya mismo yung tinatawag na pinaka-sentro. Siya yung pinaka-gitna ng layer na ito na kung saan ay ipinapakita dito na sa kanya nagmumula yung buhay na tubig, no? Siya din ang tinatawag na muling pagkabuhay ayon sa kanyang pagkabanggit dito kay Marta, at siya din ang tinatawag na buhay. So yung mga doktrina, yung disiplina ay hindi po yun sapat kung hindi po tayo dadalhin sa personal na relasyon natin sa atin pong Panginoong Hesukristo na siya po ang pinakasentro ng ating pananampalataya. So, atin pong makikita na sa pinakagitna ng bato ay yun pong kristal o yung purple na kung saan ay atin pong makikita, at ito na po yung pinaka magandang part ng bato. Ganon din po sa ating pananampalataya. Yung tanong na sino, na kung saan ay sinagot ng ating Panginoon na siya, yung tinutukoy doon ay siya po ang pinakalarawan na pinakasentro ng atin pong buhay. So tulad ng kagandahan nun pong batong amethyst na nakatago sa loob, si Jesus po ang tunay na kayamanan na dapat nating tuklasin at gawing sentro ng atin pong pananampalataya. So katulad po ng panlabas na bahagi ng amethyst ay ang atin pong spiritual na gawain na kung saan yun po yung paano ng ating pananampalataya. At yun pong pangalawang layer ay ang atin pong doktrina o yung pagsagot doon sa ano ng atin pong pananampalataya. At hanggang sa dumating po tayo sa pinakasentro o yung pinakagitna ng batong amethyst na kung saan ay tinutukoy po dito
sa ating pananampalataya ay ang atin pong Panginoong Hesukristo, na kung saan doon po sa pagkakasunod-sunod na yon, kung atin pong gagawin at atin pong susundin, ito po ang magdadala sa atin patungo po sa pinakasentro ng atin pong pananampalataya, walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sa muli po mga kapatid, happy God first morning po sa ating lahat. Alright, amen. Thank you po Sir James. Salamat po sa inyo pong napakaganda. Amen. Ibinahaging refleksyon sa umagang ito. Sana po mga kapatid ay atin pong mapakinabangan ang atin pong napakinggan at ang napakahusay na pagpapaliwanag kung papaanong atin pong itatalaga ng wala pong pag-aalinlangan ng ating pong buhay sa atin pong Panginoon. Atin po ibalik kay Brother James. Sir, pakipangunahan po ang lahat sa pananalangin. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat Panginoon sapagkat nagkaroon kami ng kaliwanagan, lalong-lalo na Panginoon sa pagbabasa ng devotional sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sapagkat ang mga bagay na amin pong ginagawa, ang mga bagay na amin pong natututunan, ito po Panginoon ang siyang patuloy na nagdadala sa amin at nagpupush sa amin upang patuloy namin kayong makilala bilang sentro ng aming pananampalataya. Dakilang Diyos, tulungan ang bawat isa sa amin na mas lalo naming maunawaan, kagaya po ni Martha, mas lalo ninyong ipaunawa sa bawat isa sa amin upang nang sa ganon dakilang Diyos ang amin pong mga pananampalataya ay mas magiging matured kung amin po kayong makilala ng lubusan. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po Sir James, Brother James. Maraming salamat sa inyo pong pangunguna para po sa ating pagbabasa ng ating pong devotional. At ngayon po ay darako na po tayo sa ating pong God First video at pagkatapos po noon ay atin pong aanyayahan si Pastor Japet Bernabe para po sa Councils on Stewardship. Let's proceed to our God First video po muna mga kapatid. Ang sekreto ng pagbibigay ng mga taga-Macedonia. November 1. Offertory Reading Devotional. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ikalawang Korinto 8:5. Sa ating nakaraang babasahin, natuklasan natin kung paano nakiusap pa ang mga taga-Macedonia kay Pablo na bigyan sila ng pribilehyo na makibahagi sa pagbibigay. Nakakabilib dahil hindi sila mayaman, kundi mahihirap. Habang ang iba ay ginagamit ang kakulangan ng pera bilang dahilan para hindi magbigay, hindi ito naging hadlang sa pagiging bukas palad ng mga mananampalatayang ito. Ano naman kaya ang pumipigil sa iyo sa pagbibigay? Kahirapan ba? Mababa ang kita? Ang iyong mga pagkakautang? O baka naman wala talagang tiyak na dahilan? Kahit anong man ang sagabal sa atin para hindi makapagbigay, ay may matututunan tayo mula sa halimbawa ng mga taga-Macedonia. Ang sekreto ng mga taga-Macedonia ay ito: ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ang tunay na pagbibigay ay nagsisimula sa pusong lubos na nakatalaga sa Diyos. Hindi ito tungkol sa kung ano ang laman ng ating bulsa o pitaka, kundi kung ano ang laman ng ating puso. Kahit mayaman o hirap, walang makakaabot sa antas ng pagbibigay ng mga taga-Macedonia kung hindi muna natin ibinibigay ang ating sarili sa Diyos. Panawagan. Habang tayo ay nakikibahagi sa pagbabalik ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay siguraduhin nating ibinigay na muna natin ang ating puso kay Jesus. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos.
Amen. Maraming salamat po sa ating video. Okay, let's proceed po sa ating Councils on Stewardship po mga kapatid. Ang pamagat po ng ating Councils on Stewardship ay True Generosity Destroyed. Ang ating pong speaker ay si Pastor Japet Bernabe. Pastor, happy God first morning. Good first morning po. Okay lang po Yes. yung aking audio. Opo, maliwanag po ang inyong audio at sa inyo na po ang panahon. Okay, maraming salamat po mga kapatid. Good first morning po sa ating pong lahat. I hope na ang ating pong mga nandito ay gising na. Ano po? So, sa umagang ito'y purihin ang Panginoong Diyos sa ating pong pag-aaral dito po sa aklat sa may SOP natin, Councils on Stewardship. True Generosity Destroyed. Bago ko basahin po ang ating pong devotional ngayong umaga, yung ating pong pag-aralan, ay dito po sa Kawikaan chapter 30 verses 7 to 9. Dito pong sabi niya, "Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling, bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan, baka ako'y mabusog. At itakwil kita at sabihin ko sino ang Panginoon. O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan." So dito po sa SOP, dito po sa Councils on Stewardship ay kanya pong inilahad po dito ng ating pong propetesa ang mga bagay na nagbibigay po o sumisira ng totoong pagbibigay, yung dalisay nating pagbibigay po mga kapatid. Ito po ang kanya pong nakita, ang kanya pong nasasaksihan sa mga panahon na yun at lalo din na applicable sa ating pong kapanahonan ngayon. Aking pong basahin po, sabi po rito, "Men who are in comparative poverty are usually the ones who do the most to sustain the cause of God." So karamihan yan po mga kapatid. Kung sino pa po yung sabihin natin na hindi naman ganun kayaman, katamtaman lang, ay sila pa po pong masigasig na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. They are generous with their little. So, bagamat kakaunti lang ang kita, ay talaga pong mapagbigay po. They have strengthened their generosity impulses by continual liberalities. Ito yung pinakamaganda. Ang mga practices pala ng mga kapatid na ito, kahit kakaunti lang po ang kanila pong, sabihin natin, yung kita nila, kabuhayan nila, ngunit ang kanila pong pagbibigay, ay ito po ay napapalakas sa pamagitan ng palagiang pagkakaloob nila. So ito yung kanyang nakita at ito rin po mga kapatid, makita natin kung i-apply natin sa ating pong buhay, kung gusto natin na mapagbigay, bagamat kakaunti lang, hindi yung panakanakang pagbigay, kundi yung pong palagiang pagkakaloob. When their expenditures press close upon the income, their passion for earthly riches had no room or chance to strengthen. So pag ang income po mga kapatid natin at ang ating pong pagtutulong sa gawain ng Panginoong Diyos ay parang doon lang, sabihin natin break even lang, yao pong mga iniisip na pangsanlibutang pangangailangan natin, yao pong mga luho na pansanlibutan, ito po ay nawawalan ng kapangyarihan. So ibig sabihin, hindi napapansin o hindi binibigyan ng pansin o hindi sinusuportahan ito. So dito makita po natin po mga kapatid na ito po pala, kung gusto po pala natin na sabihin natin na
tayo po'y sumusuporta sa Panginoong Diyos sa mga gawain ng iglesia, ay hindi pala rason na kakaunti lang ang ating pong mga naibibigay. Sabi pa po, but many when they began to gather earthly riches, commence to calculate how long it will be before they can be possession of a certain sum. In their anxiety to amass wealth for themselves, they fail to become rich toward God. Ito po, minsan iniisip natin, sana pag meron na, maganda na ang kita ko, doon na ako magsusuporta sa gawain ng Panginoon. Kaya lang, ang pangyayaring ito ay nagiging kapahamakan minsan, mga kapatid. Tayo po ay nagiging bigo na magiging mayaman sa harapan ng Panginoong Diyos. So kung hihintayin pala natin na magiging maganda yung kalagayan natin bago tayo sumuporta sa gawain ng Panginoong Diyos, either na yung pangyayari na yun ay mangyayari o di kaya ay hindi yan mangyayari sa ating pong buhay. At tayo po ay nagiging bigo na nagiging mayaman sa harapan ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin ay hindi na tayo nakapagsuporta sa kanya pong gawain. Their benevolence does not keep pace with their accumulation. So ito po, mga kapatid, pag ganito na ang nasa isipan natin, na talaga po ay magkaroon ng kayamanan, minsan po sabi po dito, yao pong ati pong pagiging mapagbigay ay hindi po kasing tapat doon kung magkano ang ati pong kita. Ibig sabihin, the more na inaasam-asam natin na tayo po ay magpaparami ng pera, ay yun po minsan, mga kapatid, ang isang hadlang na yung ati pong pagbibigay ay nagiging panaka-naka na lang. As their passion for riches increases, their affections are bound up with their treasure. So, hindi naman po, mga kapatid, na masama ang magkaroon ng maraming pera o ng kayamanan o pagiging mayaman po, mga kapatid. Ngunit sabi po dito, kung ang passion natin po ay talagang magparami lamang ng ating pong pera, and then ang ating pong pakiramdam o ang ating damdamin po, mga kapatid, ay nakatali lamang doon sa tinatawag po nating pera o kayamanan po, mga kapatid. So nawawala na yung tunay na isipan na kung paano tayong dalisay na magkakaloob sa Panginoong Diyos. Kasi yung nasa isip po natin ay yaon lamang kayamanan. The increase of their property strengthens the eager desire for more, until some consider that their giving to the Lord attempt is a severe and unjust tax. Ito po, mga kapatid, minsan habang yao pong nag-aalab na damdamin para po sa paghahanap ng pera o karoon ng maraming pera, habang lumalawak yao pong mga properties o mga pagmamay-ari, ay ang desire po, mga kapatid, ay sa pagkamas ng pera ay nagiging mas matindi. Pagkatapos ay ito po ang problema ang nangyayari po, mga kapatid. Habang lumalaki ang iyo pong pagmamay-ari, ang iyo pong income, yao pong pagbalik ng ikasampung bahagi ay para bagang iniisip na ito po ay sabi na sobra at hindi makatarungang buwes. Iniisip natin,
magbibigay pa ako ng 10% nito sa Panginoon. Sana lumaki na itong aking pera, itong aking kayamanan na ito. So, nagiging mabigat na ngayon, yaupong pagbalik ng ikasampung bahagi. So, kung naranasan natin ito po mga kapatiran, ay ating muling balik-balikan ang paalaala ng Panginoong Diyos na ang ating pong buhay ay hindi po nakasentro doon sa pera, kundi sa Panginoong Jesucristo. Kung ipinagkaloob naman ng Panginoong Diyos na tayo po'y makaranas, na tayo po'y magiging mayaman, huwag nating alisin ang kaisipan na tayo po ay katiwala ng Panginoong Diyos. So dito, kung makikita po natin po mga kapatid, yaupong dalisay na mapagbigay, yaupong totoong mapagbigay mga kapatid ay nawawala, o di kaya sabihin natin na ito po ay unti-unting nawawala sa iglesia. Dahil kung ang focus po natin yaupong pera, ang focus natin ay maghanap pa ng mas maraming pera at nawala ang ating pong focus doon sa Panginoong Jesucristo, ito po ang nangyayari. Sabi po dito, kahit pa yaupong pagbalik ng ikasampung bahagi ay iniisip natin na napakabigat na. So, okay lang yan kung ang income mo ay 100,000, sabihin natin. Pero pag umabot na ng malaki yan mga kapatid, sabihin natin na millions na yung income mo, and then pagkatapos may 10% ay iniisip mo, ang laki nito ito na lang ibibigay ko. So, ang pagbalik ng bahagi ng Panginoong Diyos ay nagiging mas mabigat. Sabi pa po, inspiration has said, if riches increase, set not your heart upon them. Ayun, paalala po mga kapatid, kung lumalaki naman ang ating pong sweldo, yung ating pong hanap buhay ay pinagpala ng Panginoong Diyos at lumalaki ang ating pong income, ay ang Biblia po ay nagpapaalala po sa atin na huwag nating ilagay ang ating puso doon sa mga bagay na iyan, kundi doon sa may-ari, na totoong may-ari, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kasi pag inilagay po natin doon sa pera, ay tayo po ay mapapariwara. Sabi pa po, many have said, if I were as rich as such a one, I would multiply my gifts to the treasury of God. I would do nothing else with my wealth but use it for the advancement of the cause of God. God has tested some of this by giving them riches. But with the riches came the first temptation. So tandaan po natin po mga kapatid, huwag nating hintayin na sasabihin natin kung ako lang may pera, kung ako lang mayaman katulad nila, ay talagang magsusuporta ako sa gawain ng Panginoon. Talagang wala ng problema ang iglesia, sagot ko na lahat. Yung mga seminar na yan, walang problema. Ipagkaloob ko yung pangangailangan ng iglesia. Kaya lang ho mga kapatid, pag hinihintay natin yung mga bagay na yun, ay minsan ay nawawala na sa atin yaupong kaisipan na kung paano tayo totoong sumusuporta sa gawain ng Panginoong Diyos. Huwag nating hintayin yung mga bagay na yun. Sa maliit na pamamaraan, doon tayo magiging matapat. Kasi sabi nga po ng Panginoon, di po ba, ikay nagtapat sa maliit na bagay, ipagkakaloob ko ito sa iyo. So dito makita po natin po mga kapatid sa ating pong binasa ngayong umaga na maraming mga kapatiran na may ganong isipan. Ngunit nung ipinagkaloob sa kanila ang kanila pong mga hinahangan, sabi po dito, but with the riches came the first temptation. So tandaan po natin, habang lumalaki yung ating income, yung ating kita mga kapatid, nandoon niya upong mas malakas na temptation mga kapatid na ating pong mararanasan. Grabing mga pagsubok ang nararanasan minsan
Pag tiningnan mo yung pera, for example, mayroon ka ng income na tig 100, 200, 300,000. For example, 300,000. And then pagkatapos, kukuhanan mo ng tithes. Ay, 30,000 ito. Parang malaki ito Kung nag-CCOP ka pa, yung tithes mong yun ay baka doble o di kaya yung offering mo ay doble. Instead na 10%, ginawa mong 20%. Abay, malaki na to Parang, kaya the more na tayo po'y nagkakaroon ng ganong pagpapala, the more na ang temptation ay nagiging malakas. So, ating pong alalahanin mga kapatid na sa pamagitan nito, kung i-focus lamang natin yung ating pong sarili, yung ating pong isipan sa kung magkano ang kita natin, at hindi doon sa kung sino ang nagpala sa atin, ay tayo po'y mapapariwara doon po sa ating pong nilalakaran. Under benevolence, sabi po dito, and their benevolence was far less than in the days of their poverty. Ito yung masaklap po mga kapatid, na nung tayo pa po ay, for example, nakita ko dati ito sa sa probinsya po namin, na isang kapatid na talaga nung mahirap pa sila ay talaga po mga kapatid, gano'n na lamang ang kanilang katapatan sa Panginoong Diyos. Unti-unting pinagpala sila ng Panginoon until mga kapatid na yung mga anak niya ay nakapunta ng abroad, nakapunta ng US at ng ibang mga bansa. Abay, lumaki yung kanila pong properties. Pagkatapos mga kapatid ay nagpatayo doon sa binili nilang lote na I think 2 hektarya siguro yun. Nagpatayo ng magandang bahay mga kapatid. Nung nagpatayo ng magandang bahay, yung kanila pong ama dati na talagang masigasig sa gawain ng Panginoong Diyos, abay unti-unti ng ang pagbibigay, makita mo na hindi ganoon pa. Minsan-minsan na lang, offering na lang. Kung tithes man mga kapatid ay hundreds na lang, wala na mga kapatid. Makita mo na para bagang yaupong paglilingkod sa Panginoong Diyos ay nagiging walang halaga na sa Kanya. Until one day na kung saan ay nagpatayo siya ng magandang bahay, hindi na siya nagsisimba. Ang kanyang rason, ang kanyang dahilan, baka daw pag nagsamba siya ay pasukin yung bahay nila na magaganda. At sabi niya, hintayin ko na lang kung mayroon na kaming bakod na maganda at saka magsimba daw para safe. So sabi ko, ito na ang sinasabi ng Biblia. Ano po? At sabi po dito, and their benevolence was far less than in the days of their poverty. Yaupong kanila pong pagkaloob, ito ngayon ay nabawasan o di kaya kakaunti na lang nung sila pa noon ay nasa kahirapan. Nung nasa kahirapan, talaga tapat sa Panginoong Diyos. Ang tithes ay tithes, ang offerings ay offerings, hindi gagalawin para sa Panginoon. Ngunit nung ngayon ay pinagpala ng Panginoong Diyos, ay para bagang ang mga bagay na yun ay hindi na kailangan dahil marami ng pera. Sabi pa po, a grasping desire for greater riches absorbed their minds and hearts and they committed idolatry. Ito pong pinakamasaklap po mga kapatid. Habang ginagawa ito, sabi po dito, and their desire for greater riches absorbed their minds and hearts. So ito na lang, ang nasa isipan ay hindi yaupong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, hindi yaupong ang mga bagay na ito ay galing sa Panginoon, ang mga bagay na ito ay marapat lamang din na ibalik sa Panginoon. Hindi na yun, kundi ano po? Yun na ang nasa isipan palagi. Minsan, hindi pa makakatulog yun kasi iniisip kung ano pang mga strategy sa business para po ay makakuha pa ng mas maraming pera. Wala namang problema sa ganung isipan po mga kapatid. Unless na yung isipan natin ay nakafocus doon sa Panginoon at ang mga ati pong natanggap, yaupong ati pong mga pagpapalang natanggap na yon ay para sa
gawain ng Panginoong Diyos. Nagsusuporta tayo. So, mas maganda yan mga kapatid. Ngunit ang problema, kung nakafocus lamang doon sa pera. At sabi po rito, and they committed idolatry. Ayun. Iniisip ko mga kapatid, anong klaseng idolatry yung sinasabi po dito sa Spirit of Prophecy? Na pag ang tao po mga kapatid ay yung desire na niya ay ang kayamanan. What kind of idolatry? Una, makita po natin mga kapatid, idolatry, ang pinaka-major po doon mga kapatid is ipinalit mo na ang Panginoong Diyos doon sa pera. What's in your mind, mga kapatid, is pera na lang. Kahit Sabado, yun ang pinag-uusapan. Alam mo kapatid, ganito, di po ba? Sorry na lang po doon sa i-mention ko, lalong-lalo itong networking. Hindi yung nagkakamustahan yung mga kapatid, o kamusta na yung pananampalataya mo? Kamusta? Sasabihin, kamusta na ang sales mo? Ano ba, naabot mo na yung para maabot natin yung upong may kotse tayo, o di kaya may bahay tayo na pag naabot natin yan. Pag yun na ho, mga kapatid, ang na-absorb natin sa ating pong isipan, our worship, yung ating pong pagsasamba ho, mga kapatid, ay nagiging walang kabuluhan. Bakit? Kasi ang isipan natin, hindi upong kung sino talaga ang nagkaloob ng pagpapala na yun, kundi doon na tayo nagpupokus sa pagpapala. Ibig sabihin, yung pera na yun na pinagkaloob ng Panginoong Diyos, ipinalit na natin sa Panginoong Diyos. That's idolatry. Kaya nga sinasabi ng kautusan, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa akin. Huwag kang huwag mong sasambahin ito. Ngunit marami ngayon ho na mga Kristiyano, sabihin natin they are professing that they are Christians. And yet, mga kapatid, kung iyong titingnan, ang tunay na sinasamba, hindi ang Panginoong Diyos, kundi yaupong pera. Yaupong pera. Minsan, yaupong pagbabalik ng ikasampung bahagi ay para bagang binabribe ang Panginoon para the more na siya'y pagpapalain. Pag ganito na ang isipan natin mga kapatid, tayo po ay nalilihis na at ginagawa natin instead na ang pagpapala, ang perang ito ay magiging pagpapala sa gawain ng Panginoong Diyos. Ito na ngayon ho mga kapatid ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Bakit? Dahil nag-focus tayo doon sa pera. At makikita po natin mga kapatid na yaong ating pong pagsamba ay hindi nagiging katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos dahil ang ating sinasamba hindi yung Panginoon kundi yaupong nagkaloob sa atin ng ating pong pera. So dito, yun una po mga kapatid. Ano pong mga idolatry na sinasabi dito ho mga kapatid? Instead of worshiping God, we worship money. And pag sinamba na natin mga kapatid ang pera, pag ang pera na ang sentro ng ating pong buhay, yung ating pong spiritual life mga kapatid, ito ho ay nagiging mababa na. Ibig sabihin ay minsan ka na lang nagbabasa ng Biblia, o di kaya hindi ka na nagbabasa ng Biblia. Kahit yung mga pananalangin mo mga kapatid ay maramdaman mo na wala ng kapangyarihan. Pagkatapos ang iyo pong pagsamba ay okay lang kung makarating ka ng alas 8:30, pero minsan ay darating ka na mga divine service na. At pagdating doon, sasabihin mo, sinong speaker? Si kapatid na ganito. Boring naman yung pag-message yun. Ang haba pa naman. Nakakatulog naman yung mga mensahe noon. So, yung spiritual life mo mga kapatid, the spiritual life becomes boring mga kapatid. Nagiging boring na. Nagiging wala ng buhay para sa iyo ang spiritual life mo. Ngunit, ang nabubuhay ngayon sa iyo mga kapatid,
habang nagsasamba ka, habang nasa simbahan ka, yung isipan mo ngayon ay wala sa Panginoong Diyos, kundi kung paano ang pagtakbo ng negosyo mo, kung paano na makakita ka ng marami pang pera, o iniisip mo pong mga customer na ito, mamayang hapon pupuntahan ko o ganito. So ibig sabihin po mga kapatid, ay nagiging Diyos-Diyusan na ang pera para sa iyo. Instead, na ito pong perang ito ay isang pamamaraan na makita mo kung paano ka pinagpala ng Panginoong Diyos, at sa pamagitan niyan ay kilalanin mo ang Panginoong Diyos na tunay na siyang nagkaloob sa iyo ng mga perang ito. Ito na ngayon po mga kapatid ay nagiging kapahamakan para sa iyo. Nagiging Diyos-Diyusan mo na. Ano po? So napakahirap pala po mga kapatid kung ganito po ang pangyayari. At dain po mga kapatid, makikita natin ang iyo pong pagsuporta sa gawain ng Panginoong Diyos, sa gawain ng Iglesia, ay ito dati masigasig ka na nagbibigay, nagkaloob para sa gawain ng Panginoong Diyos. Ikaw ngayon po mga kapatid, ay okay na yung kakaunti lang o minsan ay wala na talaga. Wala na talaga. Ang iniisip mo pa ay mas maganda na mag-travel ka doon, mag-travel ka dito, labas ng bansa, kung saan-saan, pagkatapos ipopost mo sa social media, ang ganda pala dito sa Singapore, ganda pala dito sa Thailand, ganda pala dito sa Korea. Pero actually mga kapatid, hindi ka na nagsuporta sa gawain ng Panginoon Diyos. Ang iyong sinasamba ngayon mga kapatid, hindi lang pera. Hindi lang yung negosyo mo o pinagkikitaan mo, kundi ang sinasamba mo na ngayon ay ang iyong sarili, na ikaw na ngayon ang Panginoon ng iyong pong buhay at hindi na ang Panginoong Diyos. At dito makikita natin na ang iyong pagkaloob sa gawain ng Panginoong Diyos, minsan totally na hindi ka na sumusuporta sa gawain ng Panginoong Diyos dahil sa iyong paningin, ay yun po ay hindi worth doon sa pera mo, pong mga gawain sa iglesia. So dito po makikita po natin mga kapatid na huwag nating isipin na pong mga pagpapalang ito ay magiging katitisuran ng ating pananampalataya. Kung tayo may pinagpala ng Panginoong Diyos, focus natin doon sa Panginoon, doon sa nagkaloob sa atin ng pagpapalang ito. Kung noon mga kapatid ay nagbibisiklita ka lang o nagmumotor ka, o sabihin natin nagtatricycle ka lang. Pero ngayon binigyan ka ng Panginoong Diyos ng magandang sasakyan, 4 wheels. Huwag mo lang sarilihin mga kapatid. Tumingin ka doon sa mga kapatiran na hindi kaya at pwede mo nang pasakyin. Ito minsan ang sinasabi ko sa mga kapatid. Pong mga nagtatawag, Pastor, iniisip minsan, mayroon pong pwede po bang aming publishingan itong sasakyan? Bago po mga kapatid blessingan ay tinatanong, bago ipanalangin, para sa kanino ba ito? Para saan ba itong sasakyan ito? Isa sa mga sagot ay para sa gawain ng Panginoon. Here comes mga kapatid, pag ang iglesia na magkaroon po ng mga activities, outside activities na kailangan ng sasakyan, wala na mag-volunteer na, ay pastor, dito sa sasakyan ko ang iba. Yung hindi kaya, po mga kapatid na wala pong sasakyan, dito po kayo sa akin. Walang nagpo-volunteer. Siguro, iniisip nila mahal yung gasolina o di kaya yung maintenance ng sasakyan. Minsan, sinasabi ko mga kapatid, di ba ang mga sasakyan nyo ay sinasabi nyo na para sa gawain ng Panginoong Diyos, nasaan na ngayon yan? Wala nang magbo-volunteer at magsasabi, ay dito pastor, ako na bahala, walang problema. Minsan ay wala nang magsabi noon. Bakit?
Dahil pagkatapos natin na nagawa natin ay iniisip natin na yung bagay na yan pagmamay-ari natin. Hindi natin inisip na pinagpala ka ng Panginoong Diyos at ang tunay na nagmamay-ari noon ay ang Panginoong Diyos. Katiwala lamang tayo. Sa pamagitan nito po mga kapatid, pag ating pong titingnan, yung pong mga pagpapala, yung pera, sabi natin yung mga properties na na-acquire natin, pag tiningnan natin na ito po'y pagmamay-ari natin, unti-unti, yung pong pagiging mapagbigay natin, ito po ay nawawala. No? Ito po'y nasisira. Ito po mga kapatid ay nababawasan. Bakit? Iniisip kasi natin na pagmamay-ari natin. Ngunit, kung ang mga pagpapalang ito, tinitingnan natin mga kapatid na nanggaling sa Panginoong Diyos. Ang pagpapala nito ay hindi lamang para sa akin o para sa aking tahanan, kundi ito ay ibahagi ko sa iba, ibahagi sa gawain ng Panginoong Diyos. Nagiging mas matatag tayong mananampalataya. The more na tayo po mga kapatid ay nagbibigay sa Panginoong Diyos, the more na nagpapagamit tayo sa Panginoon. So nawa ito po mga kapatid, sana pong isipan ang espiritu ng bawat isa sa atin. Kung mayroon man dito sa atin o sa mga kapatiran na nakikinig sa social media, kung iniisip ninyo na noon ay para bagang nagpagamit kayo sa pera at ang pera ay nagiging Diyos-Diyosan natin at hindi na tayo makapagsuporta sa gawain ng Panginoong Diyos, pwede naman tayo magsisi mga kapatid. Pwede naman tayo magbago. At ariin na natin na ang Panginoon ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na ito. At babalik mga kapatid yung damdamin natin noon na tayo po ay magbibigay, magkaloob sa gawain ng Panginoong Diyos. At isa pa mga kapatid na gusto ko pong i-emphasize ang ating pong mission ngayon ay mayroong ipapatayo yung pong ating pong headquarters. Ito na ang tamang panahon po mga kapatid na ipakita natin na yung pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Tanggalin na natin yung agam-agam natin, yung mga iniisip natin hindi maganda. Tanggalin na natin yan mga kapatid. Bakit? Kasi gawain ito ng Panginoong Diyos. Yes, human as we are, hindi man talaga tayo mga kapatid ay perfecto. Ang bawat isa sa atin ay may kapintasan. Pero ang kapintasan na yan mga kapatid, mawawala pag tiningnan natin si Kristo. Once we focus our sight doon sa Panginoong Diyos, yaupong mga pagpapala na yon na ipinagkaloob sa atin ay madali lang natin ipagkaloob doon sa gawain ng Panginoong Diyos dahil iniisip natin, inaari natin na tayo'y katiwala at hindi nagmamay-ari nito. Nagiging daluyan tayo ng pagpapala at ang tunay na pagbibigay o pagkaloob na ibalik sa atin. Bakit? We are motivated by love dahil ang sentro natin si Kristo at hindi iaopong pera o kayamanan. So nawa ngayong umaga, pinagpala tayo ng Panginoong Diyos sa bagay nito. Maraming salamat po. God first morning po sa ating pong lahat. Amen. 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 Amen po. Thank you so much. Pastor. Thank you, Pastor Jupet. Maraming salamat po, Pastor Jopet, sa inyo pong mga ibinahagi. Amen. At sa oras pong ito, mga minamahal na mga kapatid, ay darako na po tayo sa ating pong prayers at ang ating pong mga pananalangin ay pangungunahan po nila Pastor Orland Caliso at Pastor Jason Kalagi. At kayo din po mga kapatid ay inaanyayahan ng bawat isa na tayo po ay magkaroon muna ng silent prayer at pagkatapos mo nun ay ipagkaloob po natin ang panahon para po sa ating mga pastor na mangunguna sa pananalangin. Tayo po ay magsimula po sa ating pananalangin mga kapatid.
umaga po ito, Panginoon, kami ay nagbabalik ng papuri at mataas na at pagsamba sa inyo pong banal at dakilang pangalan. At pinupuri namin kayo sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong kabutihan sa aming pong mga buhay, na inyo kaming ginising ngayong umaga, na binigyan nyo kami ng panibagong buhay at panibagong lakas. At pinupuri namin kayo sa pagkakataong ito na kami po ay sama-sama na nagpailan lang ng aming pong mga panalangin at pagsusumamo sa umaga po ito dito po sa God First Morning. At amin kayo, Panginoong, pinapasalamatan sa kalakasan ng pangangatawan na inyong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Kaya po, Panginoon, ang papuri at ang pagsamba at ang mga biyaya at mga pagkapala ay amin ito, Panginoong, sa inyong pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. At amin kayong purihin sa umagang ito sa mga paalala, sa inyo po mga napakinggan po naming mga mensahe na nagmumula po sa inyo pong banal na kasulatan. Nawa ito'y patuloy na tumimo sa aming pong mga puso. Tunay po, Panginoon, na nais nyo po na kami ay mapapabuti. Kaya lagi nyo kami pinapalalahanan. Purihin namin, dakilang Diyos, ang inyong pong kabutihan sa bawat isa po sa amin. At salamat din po sa inyong pong pagliligtas sa aming pong mga buhay. Nasa araw-araw ng aming pong mga paglilingkod sa inyo, araw-araw namin paghanap buhay, pagtatrabaho, pagninegosyo, at yung mga kabataan ay nag-aral. At anuman po ang aming ginagawa sa araw-araw, Panginoon, purihin namin kayo na inyo kaming binabantayan at iniingatan nyo kami at iniilagaan nyo kami, Panginoong Diyos. At salamat din po na aming pong nararamdaman at nakikita po namin ang inyong pong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Pagamat, Panginoon, kami hindi karapat-dapat, minahal pa rin po ninyo kami. Hindi po, Panginoon, nagbabago ang inyong pong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Sa mga sandalitong ito, Panginoon, hindi po sumala na kami po ay marami pong mga kasalanan. Marami kami, Panginoong, mga nagawa na hindi po sangayon po sa inyong pong banal na kalooban. Wala kami, Panginoong, na itatago. Wala kaming sekreto. Wala kaming lihim na hindi po ninyo nabubunyag. Pati ang aming pong pag-iisip, Panginoon, ay kayo ang nakakabasa. Kung minsan, Panginoon, ang aming isip ay ito hindi namin makontrol. Minsan ay ito'y marumi ang aming pag-iisip. Ito, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, minsan ay punong-puno din ito ng mga basura, mga puot, mga galit, at mga hinanakit. Maaari po ba, Panginoon, inyo kaming patawarin? At nawa, marami kaming mga nasaktang mga tao. Mayroon pa kami, Panginoon, mga hindi pa po namin kayang patawarin na nagkasala sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na bigyan kami ng pusong mapagpatawad. Bigyan kami ng espiritu ng aming Panginoong Diyos upang sa ganun ay hindi mangingibabaw sa amin ang galit o kaya yung sakit na naramdaman sa aming pong mga puso. Salamat po, Panginoon, na patuloy niyong ginagabayan ang aming pong buhay na may angkla lang din po sa inyo pong banal na pangalan. At nawa, O Diyos, ay patuloy niyo kaming linisin sa aming pong mga buhay, ang aming pong mga sarili upang maging karapat-dapat kami na maglingkod sa inyo. Kung minsan, Panginoon, kami ay pakitang tao lamang. Kaya po, Panginoon, bigyan kami ng pusong genuine ang aming puso, Panginoon. Bigyan kaming magpakatotoo kami. At bigyan kami ng aming pong mga buhay na maging isang halimbawa, maging isang pagpapala sa aming pong kapwa, sa aming pong pamilya, at sa loob po ng iglesia. Patawarin kami, Panginoon, kung minsan kami ay hindi nagiging pagpapala. Nawa, O Diyos, salamat po na patuloy kayong nangunguna sa aming buhay. Salamat at inyo kaming pinatawad sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po'y magpatuloy sa pananalangin. Dakila mapagpala po namin Ama na ang tahanan niya sa mga langit. Panginoon, patuloy po namin kayong pinapasalamatan sa muling umagang ito. Binigyan po kami ng pagkakataon upang makapakinig ng inyo po mga mensahe. At patuloy po namin pinapahingan ng pasasalamat sa pagkakataon ito na kami po'y lumalapit sa inyo pong harapan. Dala po ang aming pong mga pagsamot, pinapahingan ang aming pong papuri para salamat po sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, aming pong pinapasalamatan ang aming pong kabutihan, pag-iingat, pag-ibig sa bawat isa. At nagpapasalamat po kami sa mga karanasan na nagpapatibay pa pong lalo sa aming pong pananampalataya po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga bagay na ipinagkaloob at nawa maging lahat ng ito, Panginoon, ay maibalik po namin sa inyo na maging bahagi kami pagpapala po sa iba. Sa umagang ito, aming pong dalangin ang kapamilya po ni Pastor John Clerigo, Orlan Caliso, Jason Calage, James Forcado, Pastor Jupet Bernabe. Panginoon, patibayan mo po ang mga kapatid, mga pastors po namin ito na hindi pong ginagamit sa lalago po ng gawain sa kanila po mga distrito, kanila po mga lugar, mga iglesia, at patuloy pong bigyan sapatan sila ng kalusugan. Hindi po ang sampo ng kanilang pamilya upang patuloy po na maging instrumento po sila upang madala, maibahagi ang mabuting balita sa iba at patuloy na ang inyong pong mayamang mga mensahe at mga mabubuting balita ay maibahagi po sa mas marami po ng tao. Patuloy na pagpalain ang kanila pong sambahayan. Ilayo po sila sa anuhan pong mga disgrasya o karamdaman, Panginoon, at patuloy pong palaguin ang kanila pong pamumuhay. Dalangin din po namin ang patuloy ng aming pong daily spiritual empowerment, God First Morning at Missional Evening. At patuloy pong palakasin ang programang ito na ginagamit Panginoon upang ang bawat isa po sa amin dito po sa Central Luzon, Provinces Mission ay mas maging missional sa pamamagitan po ng mga programang ito. Ang CLPM Headquarters Project Every Family Builder Program, namin din pong patuloy natin po sa inyo, patibayan po ang mga pamilyang patuloy na nagtatalaga upang suportahan ang gawain nito. Ang ongoing crusade sa Pantok ni Kawayan, Bulacan ay amin din pong isinasama, Panginoon, patibayan ng mga kapatid na naghahanda at ginagamit Panginoon upang mas maging maayos ang ginagawang crusade sa lugar na iyon. Patnubayan din po ang mga nakisiganap, kayo din ang ongoing revival sa Dimanayat sa pangunguna po ng Fred Malyasab, at kayo din po ang kabuuang 5-year discipleship framework ng Central Luzon Provinces Mission. Patuloy po namin nilapit po sa inyo ang gawain ito. Patnubayan po ang mga nangunguna, ang mga kapatid po na nasa likod po nito, at especially po ay ang mga naaabutan ng gawain ito, Panginoon. Mas marami pa ang makinabang at sa kahuli-huli ay mas marami ang tumanggap po sa inyo bilang kanila rin pong personal na tagapagligtas. Amin din pong dalangin, akin din pong dalangin ang gagawing selebrasyon ng pagbabalik ng pasasalamat, Panginoon, sa darating na Sabado para sa ika-18 anibersaryo ng Saging Church. Patuloy pong patatagin ang iglesyang ito, Panginoon, gamitin ang bawat miyembro upang ipakita po ng mga bawat isa ay naging pagpapala upang magmisyon, at patuloy pong gamitin ang bawat isa sa misyon na gawain po dito sa lupa.
Patuloy rin pong dinadalangin si Pastor Gatus na siya pong makakasama po namin sa pagdiriwang pong ito, sa paglilingkod pong ito sa Sabado. Sa pagkakataong ito, Panginoon, amin pong dalangin ang pakikiramay sa buong pamilya at mga kaibigan ni Brother Fred Torres na namahigan na po. Ang dalangin po namin ang pakikiramay at ang pag-comfort po ng Banal na Espiritu sa mga kapatid, mga pamilya at mga kaibigan ni Brother Fred Torres. Mga Panginoon, sa mga pagkakataong ito'y patuloy na makita nila ang inyo pong kapangyarihan, ang inyo pong mayamang basbas sa kalagitnaan po ng kanila pong pagdadalamhati sa kalungkutan at maging makita po nila ang pag-asa mula dito, Panginoon, at patuloy po silang magkaisa bilang pamilya. Sa aming pong pagpapatuloy ng aming pong pananalangin, ang kalusugan, kagalingan at maging ang kalakasang espiritual ng mga sumusunod ay aming pong isinasamo sa inyo, Panginoon, sapatan po ang kanila pong kalakasan, gayon din ang mga pamilyang sa kanila ay sumusuporta, patnubayan po silang lahat at sapatan ang kanila pong pinansyal na pangailangan sa kanila pong mga gamutan at sa kahuli-huli ay manumbalik sa kanila ang kalakasan upang makasama pong muli nila ang kanila pong mga pamilya at mga kaibigan sa kanila pong paglilingkod po sa inyo. Si kapatid na Elijah Manalus, Lori Bachica, Jerry De La Cruz, Wilfredo Nepomuceno. Gayon din, Panginoon, si Marcos Espiritu, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang. Nilalapit din po namin, Panginoon, si Charlie Manukay, Marlita Fernandez, June Ledis, Baby Belia Pinto, Charito Almario. Gayon din, Panginoon, si Feli Gucheco, Justin Acebron, Leo Martin Hortazuela, Fred Torres, Kali at Arvin Santos. Ama, amin din pong dalangin sa umagang ito si Realin Garduce, Crisanta Valdez, Crisanto Adrayan, Lenny Manato at si Anero Fortu. Panginoon, maaring may mga kapatid po kami nakasama ngayon sa Facebook, sa YouTube at maging dito po sa platform po ng MS Teams na may hindi magandang naramdaman sa kanila pong pangatawan. Maaari po ba, Panginoon, na ang inyo pong banal na pagpapagaling sa pamamagitan po ng inyo pong mga kamay ay maranasan po ng mga kapatid po namin ito at manumbalik sa kanila ang kasiglahan at kalakasan. Patuloy po namin inilalapit po ang mga kapatid po namin ito sa inyo ngayong umaga na sa lalong madaling panahon sa inyo pong kalooban at sa inyo pong mayamang biyaya, Panginoon, ay magkaroon po sila ng kagalingan. Sa huli, Panginoon, amin pong patuloy na pinapasalamatan po ang aming pong Panginoong Hesus na patuloy pong ipinaparanas po sa amin ang mayamang pagpapala at pagkalinga po sa amin lahat sa anumang pong oras at sa pagliligtas sa amin sa lahat po ng pagkakataon at patuloy pong maranasan po namin ang Banal na Espiritu, pakikasama po ng Banal na Espiritu sa buong maghapon sa amin pong pagpasok o sa aming pong paggawa, pagnatrabaho, Panginoon, saan man po kami magpunta, gayon din ang mga nagmamaneho sa kasalukuyan at sa anumang pong oras sa buong maghapon, ilayo po sa kapahamakan, Panginoon, at makabalik po sa kanilang mga pamilya sa kinahapunan o kinagabihan upang magsama-sama pong muli kami. Patuloy po naming pinapasalamatan ang inyong pong pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig po ninyo sa amin. Maraming salamat din po sa pagpapatawad sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala at pagmamanabis. Panginoon, ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at sinasampalatayanan pong tinanggap, hindi sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang na pong lahat sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Brother Edmond. Amen.
Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit. Central Provinces Mission pursues mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision: every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buwan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati
Pastor Jopet. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyo pong kabutihan namin pong naranasan sa umagang ito. Ibinangan kami sa kalakasan, sa kalusugan, Panginoon. Amin pong nakapabulay-bulayan ang iyo pong mga salita. Sa araw na ito po, Panginoong Diyos, ang aming pong dalangin. Patuloy namin maranasan ang iyo pong pagpapala at paggabay. Pagpapalain po ang mga kapatiran sa kanila pong paghanap buhay, pagninegosyo. Makita nila na ang bawat isa sa amin ay iyo pong katiwala, Panginoong Diyos, na sa pamagitan ng aming pong buhay, maihayag si Kristo sa mga taong aming pong nakakasalamuha. Gayon din, pagpapalain ang iyo pong mga lingkod na sa araw na ito sa mga gawain, Panginoong Diyos. Kayo po ang mapuri sa ikasusulong po ng gawain po ng Iglesia. Gayon din naman, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin gawing tanglaw ng katotohanan sa sinumang makakita sa amin. Na kayo po ang mapuri, Panginoong Diyos, dahil kami iyong matapat na lingkod. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. 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 Pastor Japet. Happy God first morning. Okay. Amen. Thank you po. Maraming salamat po mga kapatid. Ingat po at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Bukas pong muli, magkita-kita po tayo. Bye-bye. Sabay po. Thank you, Pastor Joe. Thank you, Pastor Jomer. Salamat po. Happy God this morning. God bless everyone. Thank you, Pastor Jupet. Thank you po. Thank you, Pastor Balon po. Pagpapalain po tayo ngayong umaga. God bless po, mga kapatid. Salamat po sa lahat at God bless po. Kuya Sani, kala ko nabasag yung camera mo. Pastor Joe. Ay, nabuo eh. Nalaglag kasi ngayon doon Nabuo eh. sa O, diba? So, ayan mga kapatid, sa lahat na dyan sa Alam na Facebook, ay salamat sa inyo pa na makikinig. Tayo naman mga narito, good morning sa ating lahat din. Kaway-kaway kung pwede, kung hindi naman, ay tayo ay magbibilang na. Wala na si Jairel taga-bilang, ano? So, Pastor Charlito. Ingat po sa ating lahat. Thank you din po. Elder. Pastor Roland. salamat, Pastor Roland. Pastor Roland. Salamat din po, Pastor Elder. Lahat na pala sa... Good morning dyan, Sister Maricar. Hi. Pasok na. Good morning po sa ating lahat. Brother Moises. Pastor Roland. Good morning. Johnny. Brother Johnny. Magandang umaga po. Morning po, mga kapatid. Morning din, Brother Casanilo. Morning, brother. Maraming salamat po, Pastor Jopet, sa mensahe po. God bless po. God bless po. Sa ating lahat. Ingat po tayo mga kapatid sa ating mga gawain. God bless po. Happy midweek. And God bless. Happy midweek po. Midweek po. Lagi Good morning, Brother Edmond, Brother Melvin. Good morning. Good morning. Good morning. Good sa iyo, Brother Romel. Pastor Jerry. Good morning, Brother Romel. 3 points. Emiliano. Good morning, Brother Melvin. Maraming salamat sa mga refleksyon. Thank you po. Bye-bye po. Ingat po kayo sa lahat. Ingat po. Brother Edmond, mag-ingat ka. Ingat ka din. Kasi ka na. Sige po, mga kapatid, tayo mag-shutdown na. Bye. 5, 4, 3, 4, 3, Brother 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye po. Salamat.